Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Benigno S. Aquino III. Ganda nga po. Maupo tayo lahat. Secretary Dicky Soliman, Mr. Manuel Agkawili, Ms. Jocelyn Rosemary Chris Garcia, Sister Mariki Gilkins, Mr. Keizo Takiwaka, Mr. Joseph Naus, Governor Generales, Congressman Joel Duwabit, Mayor Monilagan. Hopefully the rains outside will not give us all problems later. Officials and staff of the Tahanang Walang Hagdanan, partners, donors, and other guests, mga kapwa ko kawani na naglilingkod sa pamahalaan, mga minamahal ko pong kababayan, maganda ka po sa inyo lahat. Dekada 70 pa po nang unang magbukas ang pinto ng Tahanang Walang Hagdanan dito po sa Cainta. Mula sa wagas na malasakit at dedikasyon ni Sister Valeriana Bartz, hindi lamang bukas palad na tinatanggap at tinaarugaan ng mga pasilyo't silid ng tahanang ito ang mga kababayan nating may kapansanan, kanlungan din itong nagbibigay lakas sa kanilang iangat ang sarili at silungang naglilinang ng kanilang kakayahang makibahagi sa pagpapaunlad ng lipunan. Makalipas po ang 40 taon, patuloy na tumitibay ang haligit pundasyon ng Tahanang Walang Hagdanan sa pamamagitan ng training, seminars at iba pang mga programa at mahigit sa 1,500 Pilipinong kabilang sa sektor ng persons with disabilities ang napamanahan ninyo ng pag-asa. At patuloy ninyong inaalalayan ng lakas upang maging aktibong mamamayan sa ating bayan. Marami na nga pong kwento na tagumpay ang naipunlat ng bunga sa tahanang ito. At ngayong hapon, isang karangalan para sa atin na makapiling ang ilan sa mga modernong bayani ng sektor ng PWDs. Kinikilala po natin ang kadakilaan nila Adeline Dumapong ng Kiangan, Ifugao. Ni Rex Bernardo ng Daet, Camarines Norte. Ni Domingo Literal ng Pilar, Sorsogon. Ni Dr. Enrique Ampo ng Cagayan de Oro City. Ni Edward de los Santos ng La Trinidad, Benguet. Siyempre po si Engineer Felix Gonzalez Sr. ng Malolos, Bulacan. Tunay nga po nagsisilbi silang huwaran sa marami nating kababayan. Iba-iba man ang itinaguyod nilang propesyon at larangan sa palakasan man o akademiya, sa negosyo o medisina, sa agham o teknolohiya. Sa isang diwa may bubuod ang kanilang istorya. Hindi hadlang ang anumang kalagayan o estado para makagawa ng makabuluhang pagbabago. Basta tinutumbasan ng gawa ang nakatatak sa puso't isipan. Pihadong maabot ang anumang inaasam. Saludo po tayo sa mga tulad nilang team na nagpupursige para makamit ang kanilang mga advokasya at dakilang layunin. At sa araw pong ito, sa pagpapasinaya natin sa mga bagong pasilidad ng Tahanang Walang Hagdanan, magbubukas ang mas marami pang pinto ng pagkakataon tungo sa kaunlaran. Bukod sa dagdag na kasangkapan, higit pang malilinang ang kapasidad sa pagsasanay dito sa inyong bagong training center. Sa ikalawang palapag naman ng inyong metal craft workshop, hindi lang mapapatibay ang pagpapanday sa mga kasanayan, magsisilbi din itong sisidlan ng mga mahalang kabitan. At ito, malungkot, may evacuation area pa tayo sa panahon ng kalamidad. Sana naman po hindi magamit yan. At sa inyong administration building, mas mapapabilis pa ang takbo ng trabaho at mapapagbuti ang koordinasyon ng inyong mga kawani sa mga pagbabago pong ito. Tiwala tayong marami pang tulad ni Adeline, Rex, Domingo, Dr. Enrique, Edward at Engineer Felix ang makikilala ng mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Ito na nga po siguro ang pinakamagandang pagkakataon upang ihayag natin ang pagkilala sa organisasyong ito mula sa ilaw ng Tahanang Walang Hagdanan na sila Sister Valeriana Bartz sa inyong mga mapagmalasakit na kawalit kasapi noon hanggang sa kasalukuyan at sa volunteers na walang sawang nakikisa sa inyong advokasya. Maraming pong salamat sa inyong lahat.
Hindi rin po natin kakalimutan pasalamatan ang mga organisasyong nakipagbayanihan upang natin ang panibagong tagumpay sa araw na ito. Ang Embahada ng Japan, ang Swiss Solidarity sa pamamagitan ng Christian Blind Mission, ang We Help Germany sa pakikipagtulungan ng Federal Ministry for Economic Cooperation and Development ng pamahalaan ng Germany, at ang House with No Steps Australia. Makakaasa naman po kayong patuloy na magsusumikap ang pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kalagayan ng sektor ng PWDs at masuportahan ang mahigit kumulang 1.5 milyong Pilipinong may kapansanan sa buong bansa. Konkretong patunay nga po rito ang ating Pantawid Pamilyang Pilipino program sa mahigit 3.8 million household beneficiaries sa saklaw ng programang ito. Nitong Enero, nasa mahigit 193,800 po ang naitalang kabahayan na mayroong membro ng pamilyang bahagi ng sektor ng PWD. Ibig sabihin, ganitong bilang din po ng mga pamilyang bahagi ng inyong sektor ang nasusuporta na sa kanilang mga pangangailangan sa kalusugan at edukasyon. Mayroon din po tayong rehabilitation centers na nag-ahasa sa kakayahan ng ating PWD sa iba't ibang bahagi ng bansa. 2 po rito ay nasa National Capital Region at tig-1 po sa Regions 1, 7 at 9. Ang magandang balita pa po, para sa taong 2012, umabot sa 741 ang bilang ng ating mga natulungan. At sa Region 9, sa tulong ng lokal na pamahalaan, karamihan na sa ating graduates ay nakakuha na ng trabaho bilang instructor sa iba pang centers para sa PWDs. Kinikilala din po natin ang mga inisyatiba ni Ginoong Noli Angkawili para gabayan ang PWDs tungo sa pag-asenso. Bukod sa mabuting pamamahala bilang pinuno ng tahanang walang hagdanan, isinulong din niya ang Nova Foundation for Differently Abled Persons noong 2004 na nakapaghatid ng kaalaman at kasanayan sa larangan ng Information and Communications Technology. Magmula po noon, nasa 682 na ang kanyang mga napagtapos. Higit pa po sa pagkakaroon ng Facebook accounts at pagiging tech-savvy, marami po sa kanila ay may hanap buhay na naitataguyod, rangal na pamumuhay at nakakaambag pa sa pag-usbong ng BPO sector ng bansa. Bahagi nga po na itinataguyod natin demokrasya ay ang kakayahang makiambag sa bawat aspektong nagpaparangkada sa kalakang lipunan, kabilang ng edukasyon, hanap buhay at maging ang pagkikilahok sa ating mga demokratikong proseso. Kaya naman, tagumpay din po natin may tuturing ngayon, mayroon ng isang party list na accredited ng COMELEC ang kayang isatinig ang karapatan at kapakanan ng PWD sector. Sa isang diwa pa rin po nakasandig ang lahat ng ating mga inisyatiba. Binibigyan lakas natin si Juan de la Cruz para panghawakan ang sarili niyang tadhana at maharaya at may taguyod ang kanyang pangarap at ang maabot ang rurok ng kanyang potensyal upang marating ang nais niyang marating sa buhay. Sa huli po, nasa isang bubong lamang ang sambayan ng Pilipino. Magsasaka ka man na namulat sa mga pilapilat ng palayan o call center agent na lumaki sa paligid ng mga dambuhalang gusali, metal craft worker ka man o na sumibol sa mga pasilyo't silid ng isang tahanang walang hagdanan, iisang pamilya lamang tayong lahat. Pantay-pantay, hindi nag-iiwanan at inaangat ang bawat isa tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Alam po niyo, medyo matagal ko na rin pong narinig at nababatid ang tahanang walang hagdanan. At nung paman din po, hanggang sa kasalukuyan, tinitingala natin ang ginagawa niyong ehemplo dahil talaga naman pong imbis na sumuko, kayo po ay talagang palaban. Habang lumalaban, talaga naman po may pag-asa at sa inyong ehemplo nga ho, mas marami ang nabibigyan rin ng dagdag liwanag sa kinabukasan. Sa pong matagumpay na pagbati po sa inyong 40th anniversary, asahan po nyo, hahanapin namin lahat ng paraan para matulungan ang inyong magandang gawain. Magandang hapon po, maraming salamat sa lahat. Thank you very much, Mr. President. It is a great honor to have you with us today. Once again, ladies and gentlemen, His Excellency President Benigno S. Aquino III.
At inyo pong napakinggan nga yung pahayag ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Dito pa rin yan sa anibersaryo ng ika-4 na pong anibersaryo ng tahanang walang hagdanan dito sa Cainta, Rizal. Pinasalamatan ng Pangulo ang presidente mismo ng TWH na si Manuel Agcawili sa pagbibigay nito ng importansya sa mga persons with disability. Maging yung mga ibang organisasyon katulad ng bansang Japan, Swiss, Germany at Australia ay pinasalamatan ng Pangulo sa pagtulong sa mga persons with disability. Kasabay nito ay patuloy pa rin na ang pagtulong naman ng pamahalaan ng gobyerno para sa mga katulad na may mga kapansanan para mabigyan pa ng mas magandang kinabukasan itong ating mga kababayan. Pagkatapos nito ay kinilala rin o sinabi ng Pangulo na umaabot na sa 1,500 na mga PWD ang nasasakupan ngayon ng tahanang walang hagdanan. Kasabay nito, sinabi rin ng Pangulo na patuloy ang selebrasyon hanggang sa patuloy na umaangat ang kalidad ng antas ng TWH. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo rin yung mga pasilidad na isinasagawa at mga darating pang mga pagbabago dito sa TWH. Kasabay na yan yung paggawa nga nitong Training Facility Center na ibinigay rin ng bansang Japan. Itong Training Facility Center na to ay isang bahagi lamang ng isang pinasinayaan ngayon o yung bininyagan ng mahal na Pangulong Aquino. Matapos ito ay ginawa rin yung metal craft second floor dito sa may bahagi ng pasilidad. So yan na po ang pinakahuling sitwasyon pa rin. Mula pa rin dito sa Cainta, Rizal. Ako po si Kirby Cristobal para sa Telebisyon ng Bayan.